Kalambuan, dalaghanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, dalaghanan. Davao, Mindanao, may adlaw. Yung alagad, Saudi Chato diri sa Tulumanon, Kalambuan, dalaghanan. Kinisabang inyong higala sa kahanginan Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isibutang lusod doon nga ikaw. Kitang tanan adunay kalabigitan busa ato mga televiewers ato mating pabinaw diri sa atong Tulumanon Kalambuan daratanan. O pwede kami sa usa ka oras diri sa atong patigupan. Og syempre, ang atong pinalanggang congressman sa pagkausap na sab atong makauban diri sa atong Tulumanon Kalambuan daratanan, First District Congressman Carlo Morales. Sir. May adlaw kanimo Zaldi ug kanimo Rafi. Ang gwapo ng imong shirt Germany. Germany. Ocho. Philippines. Tres. Ang tres. Sindikato sa Oso. May adlaw sa tanan natong tigtanaw. Okay, sa mga kaigsunan, no, atong human atong mangayog update kay Congressman Carlo Nograles. Siyempre atong makisayad ta kung saan ang kahimtang karon sa 2015 national budget no sa Pilipinas. Ug ato sang hisgutan ang nahimong suporta sa International Labour Organization dito sa gitawag nato Nograles Green Bill. Unya ato sang hisgutan kung unsa katong mga nakabinbin pa mga pending nga mga balaod nun diya sa Kongreso. Ug siyempre pa dili nato kalimtan mga kaigsuonan ng inyong pangutana gikan sa tagsa-tagsan ninyo mga barangay. Back to you, Sals. Okay, Congressman Carlo Nograles, suman sa sunod-sunod nga session, nag-resist sa makadyot ang Kongreso Congressman. Anya, pila pud ka adlaw ang break, Congressman Carlo? Kuan lang 2 weeks lang. So duha lamang ka semana uman sa October 20 balik na pud mi sa among session. So very short break lang ang gihatag. Doon na ka ba'y plano nga mag-out of town vacation? Misan magkapahulay, magkapahulay po ng imong lawas kay tungkol isab sa mga sunod-sunod nga session. Dili na siguro kay mubabad na lang ko sa distrito. So bisita ta sa mga barangay, makighimamat ta sa ato mga constituents sa barangay. Anyway, 2 weeks naman na siya. So kuan lang, diri lang ko sa Davao ug sa mga barangay nato sa First District. Kay napatay mga projects na kinahanglan natong implement, napatay kaming na job fair. So kato lang usa. Kay anyway, October 20 balik naman mi sa among sessions. Sa higayon nga na ang Kongreso sa susamang break, Congressman Carlo, no? Ginatugutan ba ang mga magbabalaod nga sama nimo nga mag-hold o mag-conduct og mga committee hearing sama sa katong imong committee, no? Committee on Labor o kining Blue Ribbon Committee nga nagatanaw niining mga iskandalo sa nasod, Congressman. Actually, even if naka-break ang Congress, technically speaking, na may permiso ang mga committee ba nga magpadayon sa mga committee hearings nila. Gani, makita ninyo diha sa Senado, sa kasamtangan, even if naka-break ang Congress, nagpadayon lang gihapon sila sa committee hearings sa Ways and Means, sa Committee on Finance. So, kibale, murag mo na siya ang counterpart sa among Committee on Appropriations. So katong mga budget defense ginahimo lang gihapon nila pero sa committee level palang daan diha sa Senate. And then siguro napansin ninyo ang committee ni Senator Grace Poe nag-conduct og katong hearing kay siya ang chairperson sa Committee on Public Order. So sila ang nag-conduct sa hearing regarding dito kay PNP Chief Purisima. And then, karong umaabot na October 7, I think, or October 4, magkaroon og committee hearing ang committee sa ad hoc committee sa Bangsamoro Basic Law diya sa House of Representatives. In fact, ako manggani, this break, gusto unta na ako mag-schedule og kining committee hearing sa Committee on Labor. Pero giingnan ko sa committee staff o committee secretariat namo na base magka-problema mi sa attendance. So, ingon ako, sige, pagbalik na lang nato karong October 21. Pero originally, gusto po na ako mag-conduct og hearing bisan naka-break ni. So, it's posible, no? Ginahimo, ginabuhat kana siya. Okay. Una nag-break ang Kongreso, Congressman Carlo, napasa sa House of Representatives ang
sa ilang second reading no ang katong 2015 national budget. Ug among obserbahan nga murag gipulawan gid ning preparasyon no sa national budget no. Ug ang pangutana lang nganong murag ginadali man pag-aprobar ang budget, Congressman. May time pressure gamay because kung inyong tanawon ang kalendaryo namo sa sessions namo sa kining karong diri sa Congress for the remaining 2014, gamay na lang kayong panahon nga nabilin sa MOA aron mapasar namo kining 2015 budget. So, for example, nganong among gipagpuyatan ug among gipaningkamutan gayod na mapasar og second reading ang budget because sa timeline namo importante og kinihanlan gyud na among mapasar kana before mag-October break. Kay kung malangan mig gamay, domino effect na siya. No? Kay kung inyong tanawon, pila na lang ba ang mga session dates na nabilin sa MOA? 2 more, so the last 2 weeks ng October, ang nabilin na lang, no? Kay break mi karon 2 weeks. So ang nabilin na lang is ang last 2 weeks of October. Then, pagkahuman sa October, asa tapadulong, kalag-kalag. Break na pod. So magbe-break na pod mi og 2 weeks, another 2 weeks unya balik na pod mi. So that last 2 weeks of October and then last 2 weeks of November na lang nabilin. And then December, asa tapadulong sa December, siyempre Christmas break. So ang nabilin na lang sa December, essentially another 2 weeks. So in other words, we only have 6 weeks remaining. Last 2 weeks of October, last 2 weeks of November, and first 2 weeks of December para mapasa namin ang budget. Now, kinihanlan, mauna ang House of Representatives before makasugod ang Senado. So kung medyo malangan mi sa among schedule sa pagpasa sa 2015 budget diha sa House of Representatives, madamay ang Senado. Mao tong importante kaayo na mapasar namo kini before mi mag-break sa October kay kung ma-delay na pud mi ani makaon ang last 2 weeks sa October, then magta third reading pa mi kay second reading pa to siya. Magta third reading mi kano sa apa pagbalik namo sa November. So kung mag third reading ni sa November, pila na lang kasemana ang mabilin para sa Senado. Essentially, the last week of November and the 2 weeks ng December. So 3 weeks lang. Now, imposible kaya na ilang pasahon na ang budget in 3 weeks. Ang problema is kung dili nato mapasar ang budget sa karong tuigang 2014, kung dili nato mapasar ang 2015 budget, and then mo abot na ta sa January of 2015, ang may tabo magud is magkaroon ta og re-enacted budget, which is mao gyud kana ang atong ginalikayan. Ngano? Ambot ipasabot sa re-enacted budget is tungod kay wala mi nakapasa og bag-ong 2015 budget, we will be acting on the same budget as the previous year, meaning to say ang 2014 budget. Sa lakod na pagkasulti, kung re-enacted budget ka na, so sa ato pa, ang budget sa 2014, ang gamitin nato to execute in the 2015, ang buti pasabot, ang effect niya na is wala tayong projects. Yeah? Because it's the same projects re-enact na to . So, ang sweldo sa mga gobyerno, government workers, personnel services man na siya, walay problema. Ang operating and maintenance expenses, operational expenses, okay lang na, walay problema. Ang magka-problema ta diha sa ginaingon na capital outlay, which is in other words, capital outlay means mga projects. So sa ato pa, dili ta maka-implement og bagong project kay it's the same project. No, so sa lakto ng pagkasulti, unsaon nimo pagpasemento sa kalsada kung it's the same kalsada. Unsaon nimo paghimo og bagong bridge if that's the same bridge. Unsaon nimo pagpatukod og bagong school building if it's the same school building. Gawa na yan. Gihimo na tong 2014. And ang delikado sa re-enacted budget is because dili nimo kayang i-implement ang project. Kaya na-implement naman. Naman tong kalsada. Dili nimo pwedeng tiwason tong simento. Kaya simentado naman to. Gisimentohan naman to sa 2014. So, kining tanang mga projects, tungod kay dili nimo ma-implement, unsay danger. Ang danger is, may mo siyang savings.
O kung mahimo siyang savings, ang buti pa sabot, ang Malacanang, ang executive na bahala kung asa nila gamiton ka na. Maparehas na po na sa DAP. Ang issue sa DAP. Kay savings ang DAP, gibutang sa laing Murag laing projects na totally within the discretion sa executive. Murag sa ato pa, sila na bahala. Siya na mamahala tanan. Siya na ang magbuot kung asa niya ibutang. Kay savings naman to siya. Kung itong budget na to, sa kakarsada, siya di bahala diyan. Siya na bahala kung asa niyang kalsada ibutang. From Apari to Holo. Bisan asa diha. Which is, dili na to gusto. For transparency and accountability, mas maayo na doon na kita'y bagong budget kay para naatay line item. So for transparency and accountability, may bawaan yun na to, mas dali, mas ma-check up na to kung kana nga project naadto ba dito sa mao nga lugar, mao na lokalidad, mao nga munisipyo, mao ng syudad, mao ng kalsada. Mas dali na to ma-check up. Kesa reenacted, unya bahala na si Batman. Diba? Murag ingon ana. Congressman Carlo Nograles, so may pasabot ating pag-approve sa national budget ya sa second reading, mura lang ba ni og provisional approval, kundiin pwedeng isingit sa mga nakalimtan o isingit ang pundo nga wala mapil sa atol sa sunod reading? Technically speaking, pag mo ingon ta approved on second reading, dili na ka makasingit og laing item. Di na. Bawal na siya. Kanang kay I think the issue comes from katong gi-admit lagi ni Secretary Butch Abad na naay sayop. Naay mga items na murag naay errata ang gitawag niya na, naay error. Katong nga mga error, mayon na to, kini nga mga error, mga typographical errors lang na siya. So pwede na siya kay typographical error lang man na siya, pwede nimong usbon. No? So katong ginaingon nila na approve ang second reading subject to style, no? Diha nimo pwedeng isingit ang kini mga typographical errors na pwede nimong i-correct. Pero technically speaking, strictly speaking, kung unsa ang gi-approve namo on second reading, mao na siya. Dili na nimo pwedeng kambyuhan og item kana, dili nimo pwedeng singitan og laing project kana. Kay kung second reading man good, moagi na siya sa period of debate and interpellation, moagi na siya sa period of amendments. So dito sa period of amendments, diha ka pwedeng magsingit, magbutang og laing amendment, magbutang og laing item, magbutang kag laing project diha sa period of amendments. Pero tungod kay gi-approve na namo na siya on second reading, that means approve na siya with the amendments. So in other words, sa pagdating mo sa third reading, hindi ka na pwede makasingit ng amendments yan sa na-approve mo on second reading. Ang i-approve mo sa third reading should only be what is exactly what we approve sa second reading with certain, siguro, correction sa typographical error. Mao na siya. Now, the only way kung tinuod tong ginaingon nila na naay mga sayop sa mga items, naay mga wala na appeal, naay mga dapat nalimtan na mga project, susama aning issue karon na wala day budget para sa overseas voting. Wala day budget para sa overseas workers, overseas voters na gusto magrehistro. Paano natin solusyonan yan? The only way is kay approve naman sa House, dito nimo na siya isingit sa Senate. Okay? So dito sa Senate, kay wala pa man sila mahuman sa Senate, diha nimo siya pwedeng isingit sa Senado. Diha nimo isulod ang gusto nimong isulod ng mga amendments sa Senado. So mahitabo karon ang version sa House lahi sa version sa Senado. So kung different versions, unsay next step, mag-bicameral conference committee. So ibang version ng House, ibang version ng Senate, mag-bicameral conference para plantsahon ang mga diferensya. So kung nalimtan diri sa House, isingit nimo sa Senate, pag BICAM nimo, diha na nimo i-plancha sa BICAM kay para katong mga nalimtan masulod na dito and then i-ratify namo pareho. Jointly. Sa House and sa Senate, i-ratify namo dito mao na siyang pamaagi sa pagremedyo
niya na ginaingon na nay mga nalingtan ng mga item. But as far as the House of Representatives is concerned, kay natapos namin sa second reading, kana na siya, dili na siya mausab. Kining Congressman Carlo Nograles, sa matag gayon nga inyong pandayon ang pundo, ang magyud nga ipangutana sa makanunay kung hatagan magyud og makiangayon ang bahin, kining makiangayong bahin ang Davao o kining Islas Mindanao sa maong pundo. Kining 2015 budget, Congressman Carlo, pila gyud kaha gikan sa maong pundo ang posible gani nga maadto sa Davao o ka sa Mindanao? As far as Mindanao is concerned, pag-abot sa DPWH infrastructure projects nato, ang Mindanao nakakuha man sa 30%. 30%. Sa 30% sa budget for infrastructure para sa gikan sa DPWH, nakakuha ang Mindanao og 30%. I think it's one of the first few times na nagkaroon tayo ng 30% na infrastructure projects gikan sa DPWH. So as far as infra is concerned, okay. Pero kung isuma total nimo ang tanan, ang nadawat lamang sa Mindanao gikan sa kinatibuk-an budget sa 2015, Mindanao was only able to get 21% of the total share sa budget. Ang pinakadako, ang lion's share, naadto lang gyapon sa Luzon, which nakakuha ang Luzon og 63%. Pero ang pinakakulilat is ang Visayas. Nakakuha lamang og I think 16 or 17%, 17% lamang. So at least Consuelo de Bobo, at least dili na ang Mindanao ang pinakakulilat. Pero reklamo karon ang Visayas kay sila ang pinakakulilat karon. Ang Luzon, as always, sila ang pinakadako, 63%. Apil na diha ang Metro Manila. Anong nakulilat pa na Visayas nga? Mao lagi na ang pangutana nila na sila man ang naigan og kalamidad. Ang earthquake, ang linog, ug kining Typhoon Yolanda, ug kining uban pa mga kalamidad na nahitabo diha sa Visayas. Pero sa man, mao man na ang nigawas sa budget nato sa 2015. So kung sa Mindanao kita, even if 21%, ayaw na lang siguro tagbagulbol kay dapat mas naikabagulbol ang taga Visayas. Okay. Base sa imong appreciation sa 2015 budget, Congressman Carlo, asang item sa tanaw nimo ang pinaka-excited? Ako, syempre, nalipay ko na ang pinakadako nga porsyento is nahatag sa edukasyon, no? So, tingali kay na-pressure pud ang Department of Education o administration karon, na-pressure sila na tumano nila katong K-12, so paspas sila sa pag-construct og mga bagong school buildings, paspas sila sa paghatag og mga bagong teacher items, pag-hire og mga bagong teachers, tungod kay na-pressure sila diri sa K-12 na dapat ma-implement na nato by 2016. And obviously sa constitution pod nato kinahanglan ang bulko mahatag sa the number one budget, the top budget should always be given to education. Pero kung DepEd ang atong hisgutan, ang ginahisgutan lang nato is primary education, which is grade school, high school. Ang gustong tanan akong mahitabo is dugagan po nila ang budget para sa higher education. Katong mga college scholarships, kanang technical vocational scholarships. Susama aning gusto nato na mas dako unta ang mahatag nga budget para sa mga state universities and colleges. Which hantud karon dili pa inanak ka dako ang nahatag. Ang usap pod na akong gikagulan is sa Department of Labor and Employment. Kay imbis na nisaka ang budget para sa Department of Labor and Employment, medyo ni gamay man, nabawasan pa ng konti. Kay sa 2014, ang nadawat na budget sa Department of Labor and Employment was 4.5 billion. This coming year, 2015, ang gihatag lang sa DOLE is 4.1 billion. So nakaltasan pa siya og about 300 4.5 billion na himong 4.1 billion. So nakaltasan pa siya og 300 plus million. So, kay 4.5 na himong 4.1. So, mga 300 plus million ang nawala sa Department of Labor and Employment. Now, ingon nila ang priority is employment. Ingon nila ang problema is
yung inclusive growth na ginaingon lagi nila na walay trabaho, na lang gyapon ng unemployment, kakulangan lang gyapon sa trabaho para sa atong mga katauhan. Pero ngano kung ang gusto natong solusyon is makahatag tag dugang mga trabaho o suporta para sa atong mga mamumuo, ngano nakaltasan man ang budget para sa Department of Labor. Kay kung ang target nato is tagaan og trabaho ang tanan nato mga mamumuo, tagaan og trabaho ang tanan mga nangitag trabaho, imbis na imong gibawasan, dapat tasan nato ang budget para sa Department of Labor and Employment. Pero unsaon man si Secretary Baldos, idawat na lang punto niya, sige lang, let's adjust na lang. Kay nahatag man to sa laing mga departamento. Ana, so mao nang akong usa sa gikagulan sa budget nato for 2015. I would have hoped na if seryoso gyud ta diri sa problema nato sa unemployment o paghatag nato og trabaho sa mga nangitag trabaho, dapat gidoble unta nila ang budget para sa Department of Labor and Employment. So usa ka na sa mga challenges. Okay. Sals, mga kaigsunan, daghan patag mga pangutanan, no, kalabot gihapon sa 2015 national budget. Pan mag-break lang usat tag makaliot para sa atong gamay pahinumdom. Ay lang mo gawa kay balik din. Kalambuan, Dalatana. Melody Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Anggalan, Tubok, District Davao City. Niyan ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa job fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services, isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City ug ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles. Karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko dire napa-interview og daghang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K. Po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang operations manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro, ngayon meron na akong K. Kalambuan, Dalatana. Balik ta mga kaigsunan sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan atong hisgutan karon kalambigit gihapon sa 2015 national budget. Congressman Carlo dunay hisgot-hisgot nga tukuron ang tulay no nga magsumpay sa siyudad sa Davao ngadto sa dakbayan sa Samal.
ang ilang pangutana kung ma-finance ba daw sa 2015 budget ang Davao-Samal Bridge, Congressman Carlo? Ang sa akong naibawaan, i-recommend kini sa Regional Development Council nato sa Region 11. Pero murag ambot lang kung wala ko masayop ani, pero murag wala nako siya makita as an item diha sa atong 2015 budget. So I don't know kung, or unless na kaligtaan nako or wala nako mabasa, but wala ko nakitang item for the Samal Bridge. Okay. So sa akong naibaw-an, ginapaningkamutan karon ni Governor Del Rosario na mastoryahan si Secretary Singson kay basin na ay pamaagi na masulod siya sa budget sa budget sa DPWH. So again, ang only, kung wala siya ma-appeal diri sa House of Representatives version, the only other remedy is dito sa Senado, pangayoon, basing masingit nila dito. Kung dili gyud siya ma-appeal sa 2015 budget, basing pwede kuwaon sa savings. Pero lisod naman gud kung sa savings na to kuwaon, kung naay savings ang DPWH. But again, sa ato pa, as far as the House of Representatives is concerned, I don't know kung nakakamali ako, wala ko kabalo kung nasayo ko ani, but murag wala ko nakita item. Okay. Sa sigutan ng Bangsamoro Bisiklo, Congressman Carlo Nograles, kining duda po kay nalambigit sa mga pundo nga nagsugyot alang sa bagong Muslim Autonomous Region karong umabot nga tuig 2015, Congressman? Actually, si Congressman Luigi Quisumbing sa Cebu, nag-question siya ani sa Mandawi di ay, taga Mandawi. Si Congressman Quisumbing nag-question ani kay naa siya nakit ang item sa budget na 2.7 billion para sa implementation sa Bangsamoro Basic Law. Unya, iyang gi-question nga nung naay item para sa Bangsamoro Basic Law na wala pa man ma-approve sa Congress ang Bangsamoro Basic Law. So wala pa siya ma-approve sa Congress, wala pa napirmahan ni Presidente. So sa ato pa, dili pa siya balaod, proposal pa lang siya. So nga nung naay nga ng klaseng item para sa 2015 budget na we're not even sure if ma-approve siya sa Congress. Ang tubag siya is this is only in anticipation. So murag ga-anticipate na sila, murag panigurado lang daw basin di ay ma-approve. So ang question karon kung dili ma-approve, unsay may tabo? Automatic kung dili ma-approve, dili siya ma-implement, dili magamit ang 2.7 billion. So kung dili magamit ang 2.7 billion, unsay may tabo? May mo siyang savings. So kana lang. But in the budget, sa nakita ni Congressman Quisumbing na ay item for the Bangsamoro Bangsamoro implementation. So yun, nakalagay talaga yan sa budget. Ang 2015 national budget nga nagkatidad kinig 2.6 trillion may pinakadako sumala sa kasaysayan sa nasod Congressman Carlo Nograles. Matud pa gani sa mga kritiko nga sunod tuig mo nay gingon nga dispiras sa 2016 presidential elections og ila kining ginalambigit ang umabot nga piniliay sa kadako sa pundo nga ilang kiadna para karong sunod tuig. Ang imong komentaryo, Congressman? Well, kung inyong pansinon gyud, every year nagataas naman ang budget. No? So whether election year or dili election year, every year tumataas talaga yan. Umaakyat talaga ang budget, national budget natin. No? Ngano kay siyempre every year anticipated nato na mas dako ang makuha natong income. Mas dako ang makolektang revenue sa gobyerno. So every year, ginataas po nila ang proposed budget nila. And then of course, dili malikayan na growing population ng Pilipinas, so kay nagadako ang atong population, dapat mas daghan po ang atong ginaserbisyohan. Mas daghan po ang serbisyo nga atong mahatag para sa atong katawhan. And that is why, kung inyong pansinon, every year, nagi pagtaas, pagsakag yun. Musakag yun ang budget every year, whether election ba or dili. So karon ang pasangi lagi is,
taas ang budget tungod kay bispera sa eleksyon. Unya, unsay may tabo, next year, mataas lang mangyapon na, 2016. So, ang pasangin na po nila, gamiton na po for election. Di ba? And then sa 2017, human na election, musaka lang mangyapon na. So, unsay bagong pasangin ron. Na kay 2 years before election na. Normal na na nag-aakyat talaga ang budget. So, ang lain pong pasangil is, dihado daw, tungod kay, siyempre, kung mas taas ang budget, mas daghang mga projects, mas daghang mga maserbisyohan, ang administrasyon. So, advantage ng administrasyon kay daghan ang matabangan, daghan ang maserbisyohan, daghan mga makabenepisyo. So, daghan ang magkaroon og utang kabubuton para sa administrasyon. So, dehado daw ang oposisyon. Apan, kung imong tanawon, ang reverse pud ana is ang mga tao, nahibalubaya sila na nagasaka ang budget, kabalo sila na dagko ang budget ron, kabalo sila na kwarta ang gobyerno. Kung ang mga tao, dili sila katagantam pod sa serbisyo gikan sa gobyerno, na nahibaluman sila na kwarta ang gobyerno, backfire po na sa administrasyon. So, it works both ways sa ato pa. Kung makaserbisyo maayong administrasyon, well and good, basig advantage sa administrasyon. Pero kung dili pud ka serbisyo ang administrasyon o dili matagamtaman sa katawhan ang serbisyo gikan sa gobyerno, ang advantage pud is opposition. So, baut-baut ang gyapon. Last question para sa gitawag na tog 2015 budget, Congressman Carlo. Matod sa mga kritiko, nga doon na kuno'y katingalahan, no? Na 600 billion nga lump sum appropriation nga naa na sulod sa 2015 budget, nga pwede kuno basin o pwede kuno magamit kini sa kining gitawag na tog pork barrel. Ang imong comment. Well, ang pasangil man gud nila, ang 600 billion na lump sum kuno is makit-an daw kung imong isuma total ang mga items sa budget sama sa katong ginaingon na assistance to GOCCs, na inanang klaseng item sa budget, assistance to LGUs, na inanang klaseng item sa budget, na ay kining Presidential Social Fund, na ay Risk Management Fund, na ay assistance to infrastructure and social projects, na ay grassroots participatory budgeting or bottoms-up budgeting, na ay PAGCOR Fund, na ay MVUC Fund, na ay Miscellaneous Personal Benefits Fund, na ay Unprogrammed Fund. So, kini ang ginaingon nila na mauni ang mga lump sum discretionary funds. Na matud palagi nila sa mga kritiko, bawal dapat na. Purag ang pasangin nila, dapat line item tanan, walay lump sum, dapat walay discretionary fund. So, ingon nila pork barrel daw kana. Well, ang akong ikasulti ana is, okay, tinuod na ang Supreme Court nagsulti na bawal ang pork barrel. Pero ang gibawalan lamang sa Supreme Court na pork barrel, ang gideclare niyang unconstitutional is katong pork barrel sa mga legislators. Tungod kay ang sulti sa Supreme Court, dili pwede tagaan og discretion ang legislators kay legislative na sila. Wala mag-ingon ang Supreme Court na bawal maghatag og discretion sa executive. So sa lahat ng pagkasulti, ang ginaingon nako is laing issue kana. So kung ang mga kritiko diha sa mga discretionary funds, naagid sila'y kaso or naagid sila'y tinuod nga issue diha, ang ako lang po ikatambag is file ka mo og kaso sa Supreme Court. Para sa Supreme Court na ang magdesisyon kung kana ba paghatag og discretionary funds or lump sum funds, pwede ba mahatag sa Malacanang? Pwede ba na ihatag sa ehekutibo, sa executive? Pwede ba na ihatag sa presidente? Kay laing issue ang gideclare na unconstitutional pork barrel sa legislators. Laing issue ning sa executive. So, it's a new issue kung naagi issue ang kritiko, file mo og kaso sa Supreme Court and let the Supreme Court decide. But right now, as is the practice in the previous administrations, na ang mga discretionary fund ginahatag for presidents, for mayors, for governors, na magina sila discretionary fund nila.
hindi pa yan pinagbawalan ng Supreme Court. Okay. Atol sa sunod-sunod nga sesyon, Congressman Carlo, among nasayran nga katong imong ideya gani no nga magmugna og green jobs and green industries nahimo nang usa ka hingpit nga balaod nun no. Palihog pasabta daw mi og dugang kalambigit sa maong balaod nun, Congressman. Yeah, actually, tinuod na no nagkasunod-sunod og budget hearing. Mao ni ang akong gilikayan, mao nang gi-file line nako to. Kay na-anticipate na nako na kung madali ako sa pag-file aning Green Jobs Bill, maligsan siya sa schedule sa plenary, sa plenary budget hearings nato. Mao nang medyo na pressure ta gamay, mao nang ato dayon kining gi-file ug gipaspasan gipagpuyatan namo na mapandayan namo yung kining atong balaod nun ug ma-file nato ni before the plenary hearing starts. Kay na-anticipate nako kung madelay ko unya magsugod na ang plenary hearings basig dili ko ka-file ani sa October pa nako ma-file. In fact gani gusto nako nga mahiringan dayon kini. Pero ang pag-schedule lagi sa hearing is na-absan ko sa budget hearings namo sa plenary. So ingon ni speaker basta nag-budget hearing na sa plenary, bawal na ang mga committee hearings. Ingon ako, sige, pagkahuman na lang sa budget hearing, karong break gusto unta nako singiton. Isingit na mag-schedule lagi og hearing, pero ingon lagi sa committee secretariat namo, sir, basi magka-problema ta sa attendance, sa quorum. Eh, basi walay manipot na congressman sa atong hearing. So, yun na ako, sige lang. 2 weeks lang bitaw na. Karong October 21, among hearing. Ulat-ulatan na lang. Doon ay balita nga nagustuhan sa International Labor Organization ang imong Green Jobs Initiative, Congressman Carlo Nograles. Kining gusto nilang ma-appeal sa panon kadtong neto mga tao o grupong nagduso sa hinanaling approval sa imong balaod nun. Aware ka ba sa maong report, Congressman? Yes, actually nalipay ko kay nakabalita ko na ginasuportahan kini sa ILO, ang International Labor Organization. Alang sa kasayuran sa tanan, ang ILO dili ni siya basta-basta na organisasyon, usa kini ka ahensya na nasa ilawom sa United Nations. So mao gyud kini ang organisasyon or agency ng United Nations kung asa kadaghanan sa mga member states, no, ang mga nasod na miyembro sa United Nations, miyembro pod sa ILO. In fact, ang ILO ang moy sila ang naghihimo sa mga ang concentration nila is anything about labor. Sila ang naghihimo og mga international standards on labor, international standards on labor practices, international conventions on labor, and mga recommendations nila na dapat sundin ng ating mga lain-laing mga nasod when it comes to issues on labor. So, dako ka yung kuan kini na ginasuportahan sa ILO ang atong green jobs because pura pod nilang ginasulti na ang atong green jobs is pang international labor standards. So nalipay kog dako na ginasuportahan gyud kini sa International Labor Organization, and I hope na tungod kay naghatag ng ILO og suporta niya para sa Green Jobs Bill nato, I hope na the President will certify the Green Jobs Bill as urgent. Okay, para mas mapaspasan nato kini, and if mapasa nato ang Green Jobs Bill, we may be the first country. No, in the ASEAN region that has ever passed a Green Jobs Bill in the entire ASEAN region. So that's why kuan nato basig mapasigarbo nato kini. Dakong garbo pod para sa atong nasod kung mapasar nato kini siya. Matud palagi sa International Labor Organization kon ILO nga kining Nograles Green Jobs Bill makatabang kuno sa pagbugna og bag-ong mga negosyo, mundin makahatag usab og bag-ong matang sa trabaho, Congressman Carlo Nograles. Ma-explain ba nimo ang mga posibilidad, Congressman? Yes, actually usag pod kana sa mga tumong tinguha ug mga rason ang tuyo nato nganong nag-file ta ani. Because if with the Green Jobs Bill, kung mahimo na siyang balaod, masuportahan nato kining atong tumong na mag-create og
employment opportunities para sa atong mga mamumuo, para sa atong mga workers. Kay kung green jobs ang atong hisgutan and magkaroon og kining pagsuporta sa mga green jobs, manginihanlan ta og mga bag-ong mga mamumuo, magkaroon ta og mga new job vacancies, no? Susama sa parehas ani mga organic farmers, di ba? Manginihanlan ta og mga workers para sa mga sustainable aquaculture farms. Magkaroon ta og demand para sa mga forest rangers, forest managers, no? Para sa atong mga kagubatan. Magkaroon ta og demand para sa mga workers for renewable energy power plants. Magkaroon ta og mga demand for green architects, green engineers para sa atong mga green buildings. Magkaroon ta og mga demand for workers para sa mga mass transit, mga workers para sa mga ecotourism, mga workers para sa mga solid waste management, mga recycling, mga solar power, di ba? Wind power. So, kung masuportahan nato ng green jobs, magkaroon og immediate and instant demand for new workers para sa kining mga industriya na ginaingon na green industries. So, di ba, ang problema nato sa atong nasod is kakulangan sa trabaho. So, with green jobs, magkaroon ta og mga bag-ong trabaho, bag-ong mga vacancies, bagong mga available jobs for our people. And hopefully, kini makatubag sa problema nato sa unemployment. So, when I sat as chairman, when I was elected as chairman sa Labor and Employment, mao gyud kini akong target and objective na maghimo ta og mga balaod na makatabang sa pagtubag sa problema nato sa unemployment. And that's why gina-push yun ako kining green jobs kay ang imagination nako pag mapasar nato kini magkaroon og mga bag-ong mga vacancies, bag-ong mga availabilities of jobs, new jobs for our people. Okay. Ganina, di palang dugay atong ginaisgutan ang 2015 budget. No? Karon atong ginaisgutan ang Nograles Green Jobs Bill. Ang akong pangutana, Congressman Carlo, kung pila ang pundo nga kinahanglan para mapatuman kining ginatawag nga idea nimo, no, nga magbarog og green jobs kining green jobs industry or jobs. Sa kasamtangan, sa paghimo namo sa balaod nun, sa proposed bill namo, ang gihimo namo is sa kung mapasar ang green jobs sa 2015, butang nato. Sa kung mapasar namo kini sa 2015, kung unsa man ang available budget sa Department of Labor, diha sa nato kuwaon. Ang gikinihanlan natong pondo para ani, para sa implementasyon. Ride on lang usa siya. Ani, ride on usa siya. No? Mao nang nag-uol ko na nabawasan ang budget sa DOLE because siyempre, kung nabawasan na, magkaroon na po og challenges sa implementation sa mapasar na ang green jobs, pero magkaroon og dili agad ta makaarangkada sa pag-implement tungod kay magdepende pud mi sa availability sa budget sa DOLE. But after the year after its passage into law, butang nato mapasa sa 2015. So ride on usa ta sa DOLE budget. Pero nakabutang po dito the succeeding years, so sa ato pa 2016, 17, 18 and so on, we need to put a separate budget dito sa green jobs nato, sa implementation sa green jobs. So kung pila to siya, syempre mahibawan nato ni during the deliberations na. But if mapasa natin sa 2015, ride on sa siya, but in the succeeding years, magkaroon gyud og separate sariling budget ang green jobs. Okay. Matud niya itong mga naa sa pribadong sektor, Congressman Carlo, nga kinahanglan kuno nila og kining kantidad aron ilang mapatuman gani katong mga ginasugyot nga mga pamaagi ubos sa Nograles Green Jobs Bill, Congressman Carlo. Well, as far as the private sector is concerned, kung na may cost sa ilaha, it's dito na siya sa training and education para sa mga workers nila. Siyempre, upscaling of workers na Kung ginahisgot na to is green jobs, kung naamay cost sa private sector is the training sa mga workers nato para mag-qualify sila dito sa green jobs nato. Pero kung imong gyud tanawon, ang cost naman sa education para man din yan sa korporasyon, di ba? And
para man punto sa mga workers. Kay para kanato importante man gyud na maghatag tag additional training, additional education para sa ato mga mamumuo. Ikaduha, dili man dapat pud na ikabalaka pud sa private sector ngano. Kung pila man tong cost nila sa training sa ilang mga workers, deductible man pud to siya. No? Kay naghimo mi og provision sa atong balaod nun sa green jobs na 200% gani sa training cost nila for the green jobs para sa mga workers nila can be used as additional deduction sa ilang gross income before taxes para mabawasan pud ang dapat nilang bayaran sa taxes. So kung ano man ang kanilang cost sa training, mababawi din nila in terms sa pagbawas din sa taxable income nila. So bawi-bawi lang yapon, no? Murag ang training imbis na adto sa taxes, ang gasto sa korporasyon imbes na igasto nimo or ibayad nimo na sa buwis, maadto na lang sa edukasyon ug training sa imo mga mamumuo. So ang ending ni ana is same cost lang gihapon. In fact, mas dako pa man gani tingali ang benepisyo na makuha sa private sector ug sa company kay 200% man. Imbes na 100%, na times 2 pa hinuon ang cost, ang times 2 sa cost, mabawasan nimo sa imong gross income. So, in fact, mas advantageous. More na sila early incentive. Yes, early incentive. Imbis na maadto sa taxes, kaya dapat trabaho magud na sa gobyerno, di ba? Ang training, education. Pero para dungan ta, kaya ang gobyerno maghatag pud og training, ang private sector dungan pud maghatag og training, mabawasan pa ang bayaran niyang buwis. Pero katong bawas nimo sa buwis, maadto sa cost sa training nimo sa imong mga mamumuo. Okay. Sa mga kaigsunan na mag-break sa atas sa ikaduhang higayon, no? Sa atong pagbalik atong hisgutan katong mga ginatawag natong pending bills diya sa Kongreso. Alam mo hawa kay balik lang ta. Kalambuan dalat na. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City ug ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko diri napa-interview og daghang salamat sa job fair na gidala ni Congressman Carlo Nograles ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K. Ako po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business, ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang operations manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro, ngayon meron na akong K. Melody Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Angalan, Tumbok, District Davao City. Niyanay ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa jobs fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw.
Daghan salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong hisgutanan karon mga kaigsuonan ang mga pending bills no diha sa Kongreso. Ang unang pangutana gikan kay Sal Dichato. Sal. Congressman Carlo Nograles, kining skutan nato alay pang balaod doon nga nakabinbin diya sa House. Kining unahon nato ning 2015 sanggod ang kabataan elections kay nganong adunay mga nagadusoan nga ubang mga balaod ba nga i-postpone ang gingon nga sanggod ang kabataan eleksyon. Unsa pod ka ang barugana ni Congressman Carlo Nograles may kanabutan sa mga Naay mga nagasulti na ipapospon tungod kay diha sa Kongreso, parehas sa House of Representatives ug sa Senado, wala pa kami nagkasinabot kung unsa gyud ang klase nga porma ang gusto natong mahitabo diha sa SK. Kay kung mahinumduman ninyo, gipapospon natong SK election, wala nato gisabay sa atong barangay election tungod kay ang plano lagi is bag-uhon nato ang porma. Pero hantod karon sa edad pa lamang no, sa issue pa lamang sa edad kung pila ba gyud ang edad ang atong mga SK officials, wala pa mi magkasinabot. No, nay naga-ingon sige padayon tong 15 to 17, nay naga-ingon dili himo na tong 15 to 24, nay nag-ingon dili himo na tong 15 to 30, nay nag-ingon dili 18 to 30 na lang, di ba? So sa edad pa lamang, sa issue sa edad, wala pa ta magkasinabot. So ipapostpone nila tungod kay wala pa lagi, wala pay bag-ong nasturyahan gyud, wala pay kanang consensus kung unsa gyud ang bag-ong porma sa SK. Now, so nag-registration na karon, di ba? Nahuman na ang registration. But you have to remember na ang nagparehistro sa SK is only katong 15 to 17. So kung later on madesisyonan sa Kongreso na dili lang kutob sa 17, 15 to 30 na. So magkaroon na pod og another schedule for registration. So pwede pa ba ta mag-election sa February of 2015? Kay we have to approve the bill, we have to have it signed by the president, and then mag-schedule na pud ta og another registration. No, kintahay kung imo na tong 15 to 30, magka-registration na pud ta para sa mga 15 to 30. Then bubuin na naman natin ang registration book, panibagong registration book before ta magka-election sad. So langan na kayo. Kay February 2015, how many months na lang? February 2015 na. And then, yun, hanggang ngayon, wala pa'y consensus kung unsa gyud ang SK, bagong SK. Sa imong bana Congressman Carlo Nograles, madayon ka kining sangguni ang kabataan eleksyon sa karong tuiga o sa 2016 na lang ka? Kung madayon ban siya sa 2015, it will be the same porma sa SK, which is 15 to 17 lang gihapon. In other words, walay mausab. Kana lang, madayon lang siya sa February 2015 kung dili nato bag-uhon ang porma sa SK. So ang question is, ngano nagpa-postpone pa ta? Kung parehas lang gihapon di ay mao na ang ma-question. Ingon ninyo ipa-postpone ninyo kay bag-uhon ninyo ang porma sa SK. Karon ang gi-elect namo the same lang gihapon. Katong 15 to 17. So unsay na bag-o? Ang kasunod na ngano nagpa-postpone pa mo, di nagdugastos pa ta na pwede man unta to masabay sa barangay election. Tama. Doble gastos sa punta. So posible kung dili na nato usbon. Kung dili na ta maghimog bagong balaod sa SK. As is where is na lang ta. Okay. Congressman Carlo, ang sunod nga pangutana dunay kalabutan sa aprobadong bill no nga maghatag og health insurance sa mga senior citizens. Matod sa report nga pirmahanan ako noon ni Presidente Aquino ang maong balaod noon para mahimo ng hingpit nga balaod no. Kung wala pa niya pirmahe karong tungura nga hisgot-hisgot kita.
palihog pasabta kami kung unsa ang detalye sa Yes, mga balaod. may balita kini para sa ato mga senior citizens, no? Because kung mapirmahan na ni Presidente, kay approve naman sa House, approve naman sa Senate, so signature na lang ni Presidente ang kulang. Kung ma-approve na ni Presidente, automatic, pag abot ni mo og 60 years old, senior citizen na ka, automatic, covered na ka sa PhilHealth. Wow. So, sa kasamtangan manggod is, kung senior citizen ka, unya indigent ka, na kay libreng PhilHealth. Karon, with this new law, kung pirmahan ni Presidente, regardless sa imong social status, automatic. member. Basta 6 years old ka, automatic, member ka na sa PhilHealth. So, we hope na pirmahan na ito ni Presidente because sa akong nahibawan, para ma-implement lang ni siya, manginihan lang lamang ang PhilHealth ug 5 billion pesos every year gikan sa gobyerno para ang tanang senior citizens makover sa PhilHealth, sa libreng PhilHealth. And 5 billion, what is 5 billion? Kayang-kaya ng gobyerno yan. Trillion ang pinag-uusapan natin na pundo sa gobyerno. So, I hope, mapirmahan ng Presidente. So, in other words, kung senior citizen ka, sulod ka sa hospital, you don't even need to show a PhilHealth card. Senior citizens card lang pakita nimo, kabalo ng hospital. So, sa katong mga problema nato sa una na dili ka pasudlon kung wala kay PhilHealth card, wala na problema. Basta 6 years old ka, pakita lang nimo senior citizens ID nimo, dawaton dayon ka sa hospital. Sa May ato doon ba? may, development cells, no? Sa ato ba, katong wala pa sa sinta, karon nga nagbayad og PhilHealth, dili na siguro sa mabayad kay namay pabutol gi balaod. Kung mahimo ning balaod, pag abot mo sa senta, ayo nakagbayad PhilHealth kay For example, mga 58 pa siya karon, kung mahimo na ito balaod karong sudtuig, risk na naman to nimo kay dili pa man ka 60. So pwede pa 59 bayad pa ka. Pero pag 60 nimo, Dili ka makover sa remaining 2 years. mao dito, no? Murag ikaw man siguro to Salz. lagi mo rin interesado kay Saldiwan. Halata ng edad. Anyway, doon na pa ilaing nindot nga balita Congressman Carlo, no. Na-approve no sa second reading sa House ang katong balaod nun nga maghatag nagasugyot nga hatagan o dili patawan og buwis katong mga bonus nga 13-month pay sa mga empleyado including katong bonus nga hantod sa 70,000 pesos no sa mga empleyado. Tan-aw nimo mapatumang kani una pa moabot ang Pasko karong tuiga Congressman. Well, as far as the House of Representatives is concerned, actually RAF na-approve na namo on third reading last September 26. Okay. So ang pressure karon to sa Senate. Sa Senate na. Kasi sa House of Representatives human nami. Ang Senado na pod karon. So, ang pangutana kung pwede ba ni before mag-Christmas karong tuiga, nasa Senate. Naapas ba? Sa Senado. Tanungin natin ang mga senators natin. Kining gisunod-sunod nga Bangsamoro bisiklo Congressman Carlo Nograles. Kumusta og unsa pud ang dagan o ka tsansa sa BBL para sa mga mahimo kining balaod karong year-end? Karong tuig, I don't think so. Murag malabo. We only have 6 weeks left. No? Although, I think ginapaning kamutan karon sa ad hoc committee sa Bangsamoro because karong October 4 and October 7 na sila hearing Bisa naka-break ni. Magkaroon sila og committee hearing. So sa ato pa, ginapaspasan nila. But you have to remember, House of Representatives and Senate yan even if we pass it in the House, kung dili mapasar sa Senate, wala lang yapon, di na ito mapasa this year. And with 6 weeks left, kunya mag-budget deliberation pa sa Senate, I don't think kaya. Kay napay plano na magkonsultasyon sa Mindanao, napay plano na magkonsulta pa sa Luzon, magkonsulta pa sa Visayas. Pero mostly sa mga consultation sa Mindanao. Moadto pa sa laing-laing lugar sa Mindanao para sa consultations. And then 6 weeks, nabilin, malabo. Maybe next year. As in, next year, siguro, hopefully, siguro ang pressure will be before the SONA, the State of the Nation address ni Presidente next year. Basin. Depende. Dili na ito ma-predict kung sa'y dagan. Ang chief negotiator sa Moro Islamic Liberation Front nga si Mohager Iqbal may pasalig sa House di panungdugay nga di gyud mapatibulaag sa nasud ang pagpasa aning Bangsamoro bisiklo. Be not be afraid.
Be Not Afraid, mao'y pulong ni Iqbal sa yang gihangyo ang Kongreso sa hinanaling pagpasa lagi sa mga BBL. Ang mo reaksyon day Congressman Carlo? Paminaw na lang nato siya sa pag-abot sa hearing, no? Because sa pag-abot sa congressional hearing, appeal man siya sa atong ipatawag dito as resource person. So dito na lang nato siya paminawon sa iyang mga tubag sa mga pangutana gikan sa mga congressmen. So kanang Be Not Afraid, okay, wala problema, pero dili pwede kutob lang dito sa Be Not Afraid. Siyempre, napay mga laing mga pangutana ang mga kongresista. Apil ang mga senator, siyempre na sila yung mga laing pangutana. So paminawon na lang nato ang unsay mga tubag niya sa pangutana gikan sa mga legislators. Okay. Adto ta sa mga pangutana sa atong kabaranggayan Salz, no? Ang unang pangutana Congressman Carlo, nakitaan ka sa katawhan nga dito ka sa barangay 19B, no? Di pa lang dugay. Aron ipatuman tong Nograles sa Uplan Kabuhayan program dito sa Dapita, no? Pinaagi sa pag-turnover sa makina sa panahi og mga kits niini. Ang pangutana sa atong katawhan kung doon na po ba susamang livelihood program para sa laing barangay, Congressman? Kining gi-implement nato, kauban nato diri ang Department of Labor. Sila nag-implement ani pinagi sa ilang DILP or ang DOLE Integrated Livelihood Program. So sa turnover nato diya sa sewing kits, Barangay 19 Workers Association or organization ang mo'y nakabenepisyo. Napabaylain, yes, napay mga nakalinya diha sa District 1, napay mga barangay susama sa ang nakalinya, no, na ay Matina Pangi, na ay Matina Crossing, na ay Barangay Talomo, Balyok, Maa, Magtuod, Langub, Barangay 8, Barangay 17. So kini ang mga nakalinya karon diya sa DOLE Integrated Livelihood Program. Kining DILP na program sa DOLE, dili lang sa First District, sa Tibok Nasod ni siya. It just so happens na tungod kay siguro chairman ta sa labor. And then naata sa First District, siyempre tagaan po nila og dakong pagtagad ang mga request nato para sa livelihood, para sa mga constituents nato diri sa unang distrito. Or di na magid nato kapugan rough Congressman Carlo Nograles ni usos na kita ang tabil sa ato gatulong magkalambuan daratan. Basta doon nagkapay kapuno ang mga mensahe para sa katawhan Congressman Carlo. Yes, una sa daghang kay salamat Zaldi ug Rafi ug alang sa kasayuran sa tanan nga napud tay laing jobs fair karong October, karong bulan sa October. Mao na ni ang major job fair nato sa October 10 and 11 diya sa NCCC Mall of Davao, diri sa Maa. So open kini sa tanan. So major job fair buti ipasabot na agi tay lugar diha sa mall nato, and daghan ta mga corporations, companies, employers for local and overseas ang moapil dito sa atong job fair. So open kini sa tanan, whether District 1 or bisan sa asang dapit ka dinhi sa atong syudad or bisan asang dapit sa Mindanao, adto mo dito. Open to all, October 10 and 11 ang job fair nato, kauban ng TESDA, kauban ng Department of Labor and Employment diya sa NCCC Mall of Davao. So we'll see you there. Salamat ug syempre pa sa akong asawa nga si Marga, sa akong mga anak Mateo, Massimo ug Nika, kaning tanan daghang salamat na ikaw. Okay, isang salamat Congressman Carlo Nograles. Ug Salz, gusto na lang ito pasalamatan po si BJ Salonga of Decoratives by John Anders para sa atong set. Ug thank you po kay Kata Galinito para asa katong pag-ayos ka nato, no? Ug kay Ching Amor sa atong direktor. Congratulations day sa tanang National Board sa Philippine Institute of Civil Engineers, no, for making PICE the first and only professional organization, no, ICO certified professional organization nationwide. Labi na dito kay sa chairman sa ISO certification kay Engineer Bong Suero. Congratulations. Ug tungod naman kitay oras kaninyo galas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat ug dalay ko ng Dios. Antod sa sunod higayon din sa ato gatulong magkalabuan daratan. Yung alagad, Saldi Chato, magandang. Kalambuan Dalatanan.
Raffles, 38 years old, nga nagpuyo sa Barangay Angalan, Tumbok, District Davao City. Niyanay ko diri mga 8 o'clock sa buntag para sa jobs fair ni Congressman Nograles. Nang-apply ko para makatabang ko sa akong pamilya o ma-achieve na ko ang akong kinahanglanon sa matag adlaw. Daghang salamat sa jobs fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles. Tungod ni ana nakatrabaho ko sa Adana Manpower Services isip usa ka sales clerk sa Taiwan. Ako si Melody Raffles ug karon naa na ko'y Kay. Ako po si April Ella Nitro, taga Buhangin, Kabantian, De La Peña Homes. Nandito ako ngayon para mag-apply ng trabaho. Sa awa naman ng Diyos, natanggap ako bilang Operations Manager sa RYJ International Distributor Company. Nag-apply ako ng trabaho dito sa jobs fair ni Carlo Nograles para makahanap ng regular na job. Kasi previously, nag-work ako, actually hindi work, business, networking business ang pinagkakaabalahan ko dati. Nagpapasalamat ako sa jobs fair ni Carlo Nograles at natanggap ako bilang operations manager sa RYJ International Distributor Company. Ako si April Ella Nitro. Ngayon, meron na akong K. Ako si Sadam K. Silungan, nakapuyo sa Grabahan Davao del City ug ako nangita og trabaho karon nakakita ko sa internet og job fair ni Congressman Carlo Nograles karon ni anhi ko para ma-support na ko sa akong pamilya. So karon naa na ko dire nagpa-interview og daghang salamat sa job fair nga gidala ni Congressman Carlo Nograles ug karon nakatrabaho nako sa Anas Breeders Farm Incorporated isip usa ka flaxman. Ako si Sadam K. Silungan ug naa na ko'y K.